DXMY. The Music and News FM station Of RMN. sa Cotabato. 90.9 DXNY. Oras mga kasama, 7:42 na po ng umaga. Mga kasama sa ating mga headlines, top 1 most wanted person sa Paglat, Maguindanao del Sur, arestado sa operasyon ng pulisya. Samantala, walang urungan naman na Bangsamoro Parliamentary Election tuloy sa September 14. Ayon po yan sa COMELEC. COMELEC naman tiniyak ang seguridad at kahandaan sa mga presinto para sa makasaysayang BARM Parliamentary Election. Multi-sectoral peace rally sa Cotabato City, ikinasa lubusang pagpapatupad ng CAB, isa sa mga ipinanawagan. Ilang mga reliyesta mula North Cotabato hinarang umunon sa mga checkpoints. CCPO bantay sarado ang peace rally kahapon. Pagbaha o pagbaba ng krimen at mga sumusunod na hakbang tampok naman sa Maguindanao del Sur PPOC joint meeting. At MHSD BARM pinalalakas ang kakayahan ng Maguindanao del Norte PLUC sa pagsusuri at pag-aproba ng CLAP. Sa detalye ng ating mga balita, ako si Radyoman Erwin Cabilbigan. At Radyoman Julie Mapalaw. Dinakip sa Paglat o ng Paglat Municipal Police Station ang top 1 most wanted person municipal level at number 8 naman most wanted person sa Maguindanao del Sur sa sinagawang operasyon sa bis naman ng warrant of arrest para sa kasong murder na inilabas ni Judge Annabel Piang ng RTC Branch 15 sa Sheriff Aguac, Maguindanao del Sur. Ang suspect na nakilalang si alias Todo sa Paglat Municipal Station o dinala sa Paglat Municipal Station para sa dokumentasyon at sa pansamantalang kustodiya. Ayon sa mga otoridad, kabilang di umano ang akusado sa top 5 most wanted persons sa Bayan ng Esperanza sa probinsya ng Sultan Kudarat kaugnay sa isang kaugnay ng isa pang warrant of arrest para sa paglabag naman sa Section 11, Article 11 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Samantala mga kasama, inilahad naman ni Provincial Police Director Police Colonel Michael John Mangahis ang mga naging tagumpay nila at ang estratehikong roadmap ng kapulisan kung saan iniulat niya ang patuloy na pagbaba ng antas ng kriminalidad sa Maguindanao del Sur sa ginanap na PPOC, PADAC, PDRMC, PESWM joint meeting kahapon. Kabilang sa mga pangunahing tagumpay ng kapulisan ang pinaigting na presensya ng mga pulis sa komunidad, mas epektibong operasyon na nakabatay sa intelligence information, pagpapalakas ng ugnayan sa mga mamamayan at ang matagumpay na kampanya laban sa illegal na droga, loose firearms at ng mga wanted person. Kinilala rin ni Mangahis ang patuloy na banta ng BFF Bungos Faction, Dawla Islamia Hasan Group at ang paninikilan criminal gang kasabay ng pagbibigay diin sa pangangailangan ng paigtingin pa ang mga hakbang upang sugpuin ang kanilang mga aktibidad at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa nasabing lalawigan. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Sa iba pang balita mga kasama, sa kabila ng iba't ibang hamon, tuloy na tuloy ang pagdaraos ng Bangsamoro Parliamentary Elections sa September 14 ngayong taon. Ito ang binigyan diin ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa Bangsamoro Parliamentary Election Forum na sinagawa sa Western Mindanao Command sa Zamboanga City. Ayon kay Garcia, matapos maantala ng 4 na beses ang eleksyon, tuloy na ito ngayon dahil wala nang umiiral na Temporary Restraining Order TRO mula sa Korte Suprema at wala ring batas na nag-uutos na ito'y may pagpaliban. Ayon pa sa opisyal, isa sa mga indikasyon ng maayos na pagdaraos ng eleksyon ay ang naging mahinahon na pagsasagawa ng filing of Certificate of Candidacy noong Mayo kung saan wala ni isang naitalang hindi kanais-nais na insidente. But I think this is it to September 14. Wala namang pong Supreme Court PRO, wala namang pong batas na nagsasabi itong kaliban ng Bangsamoro. So wala na tayong iba pong dapat isang-isip, tuloy na tuloy ang halalan sa September 14. Kaya nga po ako'y nagpapasalamat sa inyo rin, sa ating mga kaibigan sa media,
sa lahat sa political parties, kahit sa mga kandidato, isipin mo, kung mayroong isang magandang indikasyon, ang maayos talaga ang halalan dahil sa paghahanda, dahil sa coordination natin, yung filing na RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Pinaigting naman ng Commission on Election o COMELEC ang mga paghahanda para sa makasaysayang Bangsamoro Parliamentary Election sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga pangunahing operational, technical at ng contingency measures bago ang opisyal na election period. Upang matiyak ang maayos at episyenteng pagpapatupad ng halalan, sinimulan na ng komisyon ang mga mahalagang paghahanda sa tatlong pangunahing aspeto ng naturang operasyon. Ito ay ang Administrative Printing Operations, Automated Election System o AS Simulations, at ang Structural Safety and Precinct Assessments upang matiyak ang kaligtasan ng mga botante, guro at ng election personnel. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Sa iba pang mga balita mga kasama, tagumpay na isinagawa kahapon ng peace rally na tinawag o na pinangunahan ng Bangsamoro Autonomous o na tinawag na o na inagunisan ng Recover Farm Now, kung saan umabot umano sa 689,000 o kung saan umabot umano sa 589,620 ng mga individual ang sumama sa naturang peace rally. Ayon kay Sheikh Abdul Hadi Butuan Gumander, chairman ng steering committee ng grupo o chairman ng steering committee, na ang mga lumahok sa rally ay nanawagan sa Pangulo ng bansa na dapat ipatupad ang tunay na nilalaman ng Bangsamoro Organic Law at ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. 589,620. Marami pang hindi kasi yung iba dito sa kabila, hindi nagkasya dito eh. Ang mga iba't ibang maliliit na straight, marami pang hindi nakarating. Sinigilan sila ng mga polis para makarating. Magmula sa napakasunduan namin, 8 a.m. hanggat sa pinakamatagal, 2 a.m. Yun ang pinaka-official na. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Dito mga kasama ay diretsahan naman na sinabi ni Attorney Lanang Ali Jr., Member of Parliament, na isa sa labi sumuno na nakaapekto sa pagpapatapo o pagpapatakbo ng BARM ang umano'y hindi MLF-led ang Bangsamoro Transition Authority o BTA. May mga binanggitang opisyal na patunay na hindi na umano MLF-BF-led ang nanguna sa Bangsamoro Parliament na isang malaking paglabag sa nilalaman ng BOL at ng CAB. Noong panahon ng isang MILF pa, building parliament, panahon ni Cardinal O'Brien. Una sa lahat, kami 41 na MILF ay nagkakaroon ng meeting kada buwan sa Darapan. Pinag-usapan namin kung paano magpasa ng batas na naayon sa direktiba ng MILF Center. Bilang tingin namin ay lahat kami Bangsamoro, hanggang namin ng pagkakaisa, lahat ng napagkakasunduan sa Darapan ay binabahagi namin sa RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Sa nasabing peace rally, nagpahayag ng pagsuporta ang mga miyembro ng Bangsamoro Armed Forces o PF sa panawagan na nadaang libong mga kanahok sa naturang pagtitipon. Ayon kay Amin Sali, isa sa mga commander ng MILF-BF, na nais lamang ng mga ito ng katahimikan sa pagtupad ng kasunduan ng Bangsamoro at ng national government. Diretsahan din niyang sinabi at ipinawagan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag gisingin ang mga natutulog na mandirigmang Bangsamoro. Tutulog ng mga mujahidin ng mga mandirigma kasi sabit na sila sa para makuha yung CAF, mabalik si Haji Murad. Ang sigaw po nila, pag hindi po mabalik, baka babalik po sa digmaan. RMN Ganun po ang News, sigaw. Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, naantala naman ang pagbiyahe ng ilang grupo na patungo sana sa multi-sectoral peace rally sa Cotabato City kahapon matapos silang harangin sa isang checkpoint sa barangay Katituan sa Kabakan, North Cotabato kahapon ng umaga.
Bate sa kumalat na video sa social media, kabilang sa mga naapektuhan ng pagkaantala ang ilang miyembro ng Moro Islamic Liberation Front o MLF na nakataglasan ng makiisa sa pagtitipon na nagsusulong ng ganap na pagpapatupad ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro CAB. Sa kasalukuyan, hinihintay pa ang opisyal na pahayag ng mga kinaukulang otoridad upang o hinggil sa mga ipinatupad na hakbang sa checkpoint at ang mga naging dahilan ng insidente. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:52 na umaga sa iba pang mga balita, nagsagawa ng inspeksyon ng mga nakadeploy na pulis sa pangunuan ni Police Colonel Carlito Narag Jr. kasama si Police Colonel Nasruddin Tayuan sa tulong ni CDPNP Director Police Colonel Jibin Bungkaya sa isinagawang multi-sectoral peace rally kahapon dito sa lungsod. Layo ng pagbisita na suriin ng kahandaan, deployment at ang mga personnel na natas sa magbigay ng seguridad sa peace rally na nagsusulong ng ganap na pagpapatupad ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Sa inspeksyon, nagbigay ng paalala at gabay ang mga opisyal sa mga nakadeploy na personnel ng PNP hinggil sa wastong pagsunod sa operational procedures, pagpapanatili ng profesionalismo, pagiging mapagmatsyag at pagkalang sa karapatang pantao habang ginagampanan ng kanilang mga tungkulin. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Tahasan naman ay tinanggi ng steering committee ng Recover Farm Now Movement ang panawagan ng ilan na tanggalin bilang interim chief minister ng BARM si Abdulrauf Makakua. Sinabi ni committee chair Sheikh Abdul Hadi Butuan Commander na hindi ito kabilang sa mga panawagan ng grupo kahapon na nilagay sa permit at ang inilabas na black and white na mga ito bago ang pagsasagawa ng naturang rally. Git niya na kung may mga nakasulat o nagsulat o nagdala ng mga placard na may nakasulat na Resign ICM Makakua ay hindi umano ito sa klaw ng panawagan, ngunit hindi na rin anya mapigilan na ang bugso ng damdamin ng ilan pang mga rallyista. Ito lang binasa natin kanina, yung 11 na mga panawagan, 11 na mga panawagan. Wala, hindi kasama yung ganyan. Pero at saka isa pa sa mga usapan namin, na kung may mga placards, panawagan na bukod sa nabanggit natin kanina, kaya sinadya natin na basahin, ay pakitanggal. Wala yan, hindi yan kasama. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Oras mga kasama, 7:54 na po ng umaga. Tatak RMN. This time check is brought to you by Neozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This time check is brought to you by Kidney Care. Magkaiba man tayo ng karanasan, pareho naman ang gusto natin bilang Bangsamoro. Kapayapaan! Trabaho at oportunidad. Mas magandang kinabukasan! Kapag magsama-sama ang iba't ibang boses, mas lumalawak ang pag-unawa at pagtutulungan. Kaya ang Bangsamoro Federalist Party ay binubuo ng mga dating revolusyonaryo, mga lingkod bayan at ng iba't ibang sektor ng lipunan. Dahil sa pag-angat ng Bangsamoro, dapat lahat kasali. Bangsamoro Federalist Party. PFP. For Bangsamoro. Para sa Bangsamoro. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, tuloy sa mga balita, binisita kahapon ni Bangsamoro Interim Chief Minister Abdulrauf Makakua ang Barangay Ganungan, Sultan sa Barangay Maguindanao del Sur bilang bahagi ng programang Direktang Marinig ang kalagayan at pangailangan ng mga residente sa liblib ng mga lugar ng rehiyon. Sa isinagawang konsultasyon, nakipagdialog ang opisyal o mga opisyal sa mga residente upang talakayin ang mga usapin may kinalaman sa serbisyo ng pamahalaan, infrastruktura at mga programang nakakatulong o makakatulong sa pag-unlad ng isang komunidad. Ayon sa tuloy patuloy itong palalawakin ng mga inisyatibang nalalapit sa serbisyo ng mga mamayan upang tiyakin na naabot maging ang mga komunidad na nasa malayong bahagi ng Bangsamoro Region. Ya nami abang sarkano, gabatak na sarkano, na problema no nagdaluno. Lukano sa opisina, awag kano, niya si MILG, nani mga ministry sa lang-langon, na ito pasabuti no sir kami, ka no nami ga-adresan. Sakya RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, naglunsad naman ang Ministry of Human Settlements and Development o MHSD PARM ng orientation and workshop
para sa Provincial Land Use Committee o PLAC ng Maguindanao del Norte upang higit na mapalakas ang kanilang kakayahan sa pagsusuri at pag-aproba ng Comprehensive Land Use Plan. Pinamunuan ni HSRO 4 Ali Makadaag ang serye ng review workshop na nagsimula sa pagpapaliwanag ng proseso at ng timeline ng pagsusuri ng mga plano. Mahalagang pagkatuto sa proseso ng pagsusuri at ang pag-aproba ng club dahil ang nagbibigay ito ng sapat na kaalaman sa mga miyembro ng PLAC upang masiguro na ang mga planong paggamit ng lupa ay naayon umano sa batas, tumutugon sa pangangailangan ng mamamayan at ang nagsusulong ng ligtas at sustainableng pagunlad ng komunidad. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Mga kasawan, sa inyo po ang kalipunan ng ating palitan ngayong umagang ito. Umaga tayo ngayon ng Biyernes sa 26 sa buwan ng Hunyo 2026. Sa ngalan po ng mga kasama po natin sa News Center, Radyoman Daisy Mangod at sa technical, Ginoong Danilo Malaran, sa digital naman Ginoong Ricardo Eric Madamba Jr. Susunod agad ang Suara sa Kalusugan 2.0 Radyoman Jul. Eto, magandang umaga muna kasamang Sir Erwin kay Taya Mohamed. At sa lahat na po mga kasama, sanit tayo sa unang hapon. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Kami yung tagapagbalita ngayong umaga, Radyoman Jul Di Mapalaw. At Radyoman Sir Erwin Kabilbigan, Tatak Armen. RMN News, Diretso Balitang Cotabato.